palakpak sa ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon, no? Ngayon po ay nasa ikalawang buwan na po tayo ng ating preaching series. It's all about the unsung heroes of faith. Discovering Bible characters who are unpopular yet significant. Ang Bible character na pag-uusapan po natin ngayon ay manggagaling po sa lumang tipan. Nung nakaraan, nanggaling din ako sa lumang tipan. Ngayon, lumang tipan na naman. Parang makaluma si pastor. Hindi naman po. Luma, pero napapanahon ang mensahe ng Bible character na pag-uusapan natin. Pangalanan po natin ang Bible character ngayong umagang ito. Ang pangalan po niya ay si Haggai. Haggai. At ang paksa po natin ngayon ay call to self-examination. Ito po ay panawagan sa ating lahat ng pagsisiyasat. Amen? Ito ay panahon, oras para siyasatin natin ang ating mga sarili. Sino rito ang nakikita niya na mahalaga na meron tayong ginagawang pagsiyasat sa ating mga sarili? Amen? So saksiyan po natin ang mensahe ni Haggai. Si Haggai po, by the way, siya po ay napapabilang sa mga minor prophet. Tinawag po silang minor prophet, hindi po sa nangangahulugan na less significant yung kanilang mga kwento o yung mensahe nila, kaya sila tinawag na minor prophet kasi may iksi lang yung mga sulat nila. Yung mga writings nila. By the way, si Haggai po ay matatagpuan natin pangatlo mula sa pinakadulo ng lumang tipan. Kilala na po natin kung sino yung pinakadulo. Sino yung pinakadulo? Madalas na naipapakilala siya rito sa tuwing tayo po ay nagbibigay. Si Malakay. Sino susunod kay Malakay? Zechariah? Paatras, hindi pala susunod. Paatras. And then, makikilala na po natin si Haggai. Meron lamang po siyang 2 chapter. Maigsi lang. Pwede mong basahin siya buong maghapon. But this time, today, tingnan po natin, ano ba yung dala niyang mensahe sa atin ngayong araw na ito. Pero bago tayo magsimula, meron po tayong isang tanong na kailangan nating magbigay daan para masiyasat nating mabuti yung ating mga sarili. Ang tanong po ay ganito, anong mga maling pananaw, damdamin at gawain ang kailangan nating ihingi ng tawad at tulong para talikuran at baguhin? Naririnig niyo po ba ako? Dumating po ba sa inyo na malinaw ang salita ng Diyos? Ulitin natin, anong mga maling pananaw, damdamin at gawain ang kailangan nating ihingi ng tawad at tulong para talikuran at baguhin? Maaari, ngayong umagang ito, meron pa rin tayong pananaw na wala namang pakialam ang Diyos sa akin eh. Bakit? Ang dami ko ng problema pero hindi ko nararamdaman na tinutulungan ako ng Diyos. Maaring ang pananaw mo ay ganito. Maaari ang iniisip mo, galit na galit sa iyo ang Diyos. Dahil sa iyong mga kasalanan. Araw-araw na lang, padagdag ng padagdag ang kasalanan mo. Kaya ang tingin mo sa Diyos, para siyang galit na galit sa iyo. O di kaya, maaring meron kang damdamin ngayong umagang ito na hirap ka pa rin magpatawad. May mga tao na hindi mo pa rin mabitiwan. Galit na galit ka sa kanila. Yung mga taong nangutang sa iyo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin binabayaran. Sa tuwing makikita mo siya, o di kaya papasok siya sa iyong social media, talagang galit na galit ka. Naiinis ka. O di kaya, meron ka pa rin mga bisyo na hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibitawan. Nananatili pa rin sa puso mo. Maaring yung mga kilalang bisyo na yan,
pasundot-sundot ka pa, patikim-tikim ka pa, maaring naninigarilyo, maaring pasyat-syat ka pa ng alak, madali kang matukso sa sugal, o di kaya mahina ka sa mga porno materials. Maaring hanggang ngayon, yung mga bagay na yan, kailangan mo nang ihingi ng tawad. Kailangan mong humingi ng tulong para ito ay talikuran at baguhin. Maaring nandito ka sa church, pero di pa rin nakakabalik yung puso mo sa Panginoon. Are you getting? Nakikinig? Napapakinggan niyo po ba ako? Maaring nakaupo ka ngayon. Nakatingin ka sa akin. Tagus-tagusan ang tingin mo. Pero yung isip mo, ibang dating, iba ang umiikot sa isip mo. Nandito ka nga sa church, pero hindi ka pa nakakabalik kay Lord. Kaya ang panawagan ni Lord sa atin ngayon, magbalik loob. Kaya ang pagsisisi, mga kapatid, hindi ito isang beses. Hindi mo pwede sabihin, pinagsisihan ko naman na yan, pastor eh. Pero kailangan na yung ginagawa nating pagsisisi o pagbabalik loob, dapat ito ay buo, dapat ito ay tuloy-tuloy. Ang sabi nga po ni Martin Luther, ang repentance po, mga kapatid, is an all of life. Buong buhay natin. Huwag kang mahiya kung may nagawa kang kasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang paghingi ng tawad, ito ang siyang daan para tayo ay patawarin ng Panginoon. At pagkatapos nito, ito rin ang magiging daan para yung mga kasalanan na yon ay ganap ng lisanin yung buhay natin. Ay, dito pala. Thank you. Para nanginginig ka, Chip. Oh, salamat na marami. Yon. Huwag kang matutumba. Praise the Lord. Okay. Tayo po ngayon, basahin natin ang salita ng Diyos. Are you ready? Okay. Tingnan po natin. Simulan po natin. Haggai chapter 1, mahaba po ito pero namnamin natin, lasapin natin, at alamin natin ang mensahe niya. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Haggai. Noong 2 taon ng paghahari ni Haring Darius sa Persya, nung unang araw ng 6 na buwan, si Yahweh ay nangusap kay Haggai para kay Zerubabel na gobernador ng Huda, anak ni Seltiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naiasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na iniuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay
samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Natakot ang sambayanan kay Yahweh. Kaya't bilang tugon sa ipinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod ni na Gobernador Zerubabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Gayon din ang buong sambayanan, nagbalik mula sa pagkabiyag sa Babylonia ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinasabi sa sambayanan, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob, hindi sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo, hindi lamang si Zerubabel na gobernador ng Huda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ng buong sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Noong ika-24 na araw na ika-6 na buwan ng ikalawang taon ng paghahari ni Dario. Puntahan po natin ang ating main idea. God calls us to consider our own actions and how they impact our choices in life, and discover how to reestablish our God-given priorities. This reality invites reflection and humility and prompts action rooted in obedience to God. Meron din po tayong Tagalog, hindi po nawawala yan. Yan po ay tradition na po rito sa UVCC. Inaanyahan tayo ng Diyos na suriin ang ating mga gawa at kung paano ito naka-aapekto sa ating pagpili sa buhay upang matuklasan kung paano itaguyod muli ang kanyang mga prioridad para sa atin. Ang katotohanan ito ay umikayat sa pagmumuni-muni at kababaang loob at nagtutulak sa atin na kumilos ng nakabatay sa pagsunod sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Panawagan ng Diyos sa atin ngayong umagang ito, na suriin natin ang ating mga gawa. At itong mga ginagawa natin, paano nga ba ito nakakaapekto sa mga ginagawa nating pagpili sa buhay? Magandang bagay na pinili natin ngayong araw na ito na tayo po ay dumating, sumamba sa Panginoon. Pinili natin ang araw na ito sapagkat naniniwala tayo na ito ang kalooban, ito ang ating priority. Amen? At sa mga ganitong pagpipili, mas tinuturuan tayo ng Diyos, hinihikayat tayo ng Diyos na mas lalong magpakumbaba dahil yung ginagawa natin na ito ay nakabatay sa pagsunod natin sa Diyos. Maliwanag po ba sa atin? Alam niyo po, nung binasa ko po itong mga talatang ito, itong mga sulat ni Hagay, ang pagkakaalam ko nung una, ito ay may kinalaman po sa building project ng church. Amen ba, Pastor Jean? Di ba? Di ba? Si Hagay, ang interpretasyon nito dati sa tuwing ito ay napapakinggan po namin, ito ay may kinalaman sa building project ng church. Ang tinutukoy dito ay ang literal na gusali na kinalalagyan ng simbahan. Kagaya nito. Nandito tayo sa Red Gold Building. Nandito tayo sa isang sukat na 100 mahigit metro kwadrado.
namang isipin na hindi mahalaga ang gusali. Amen? Ang tinutukoy po dito na sinasabi po ni Hagay, bagamat noong mga panahon na yon, hinikayat po sila na muling itayo yung templo. Mahalaga sa kanila ang templo, mga kapatid, sapagkat ang templo o bahay ng Panginoon, ang gusali ng Diyos, ito po ay isang pagpapakilala na, or sinasabi po dito na this temple would be a clear and public statement that God was the higher authority. Amen? So itong gusali na ito, every time we meet together, this is a clear and public statement. Nire-recognize natin na sino ang pinakamataas o pinakamakapangyarihan who is on the throne. Walang iba kundi ang Diyos natin. Hindi si pastor. Amen. Hindi kung sino pa man tayo, hindi kung sino man ang nandito, kundi ang Diyos. Pero sa pag-uusapan natin, mga kapatid, sinasabi rito na ang presence ng Panginoon is not tied in a temple o sa gusali. Rather, itong gusaling ito lang isang formal place na kung saan sama-sama nating binibigyan ng papuri or gino-glorified natin ang ating Panginoon. The temple is ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Tayo ang templo, tayo ang gusali ng ating Panginoon. Where there are 2 or 3 gathered in His name, there I am in the midst of them. Ikaw, ako, tayong lahat, tayo ang gusali ng Diyos. Amen? At ito ang tinutukoy ni Hagay. Ang sabi ni Hagay sa kanyang mensahe, ito ay isang panahon na kailangan nating saliksikin. A call to self-examination. Paulit-ulit na panawagan ng Diyos. Ang sabi niya, consider your ways. Isipin ninyo ang mga bagay na nangyayari sa inyo. Sa ibang salin, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Kay dumi na ng hangin? Pati na ang mga ilog natin? Alam nyo ba yung kanta na yon? Ha? Now, ano ba ang ibig sabihin ng self-examination? Tingnan po natin. Okay? What does examine yourself means? Tingnan po natin ha. Sige. Examine yourself means to critically assess your own thoughts, actions, belief, and spiritual state to see if they align with what considered right or true. To investigate thoroughly. So, sinasabi sa atin dito na ang word na examine, galing ito sa Greek word na dokimazo, nang ibig sabihin po nito, to test, to prove, with the expectation of approving. It can also indicate to discern or to distinguish, suggesting, proving whether a thing is worthy or not. Alam niyo po, mga kapatid, from time to time, it is desirable na i-check natin, examine natin yung sarili natin kung tayo nga ba ay naka-align kay Lord. Amen. I-check natin kung yung heart ba natin, yung mind natin, yung will natin, nakatuon ba talaga yan kay Lord? Habang nakikinig ka ba ngayon, ang sabi nga doon, you critically assess your own thoughts. When we say critically assess, ikaw sa sarili mo, i-critic mo. Sabi mo sa sarili mo, nakikinig ka ba talaga?
O baka nagpapapogi ka lang dyan. Ay, hindi naman. Matagal na akong pogi. Ha? Oh, nakikinig ka ba talaga? You critically. I-check mo mabuti. Yung isip mo ba talagang nandito? O baka yung isip mo natutulog? Baka may continuation, baka merong kang jet lag. Wow, jet lag ha? Ha? Parang galing ka sa ibang bansa, no? Galing lang ng Antipolo kahapon, jet lag na ba kagad yun? Hello? Are you with me? Hello? Alam niyo, tinuturuan tayo ng Diyos na yung mind natin is i-discipline natin. I-critic mo. Ano-ano nga ba'y pumapasok sa mind mo? Baka ang nasa isip mo ngayon, ang sarap. Naku, mamaya parang ang sarap ng mag-eat all you can. O kaya, masarap mamaya, bulalo. Di ba? See? Pero sinasabi sa atin dito, hey, see to it na yung mind mo naka-align. Hindi kailangan ng mind mo na nagliliwaliw. Amen? Hindi lang yung mind. Kahit yung sinasabi mo, hindi pwede kung saan-saan pumupunta. Nakakasakit ka na pala ng kapwa, okay lang sa'yo. Bakit? Kasi itong mga taong ito, meron silang misplaced priority. Amen? For almost 17 years na nakatiwangwang yung templo, and then sasabihin nila, hindi pa napapanahon. Hey, anong ibig mo sabihin hindi napapanahon? Wala pang budget. Wala pang ayuda galing kay King Cyrus. Kasi si King Cyrus ang nagbaba ng decree, hey, kayo, bumalik na kayo sa inyong bayan. Okay, para masaya kayo, bibigyan ko kayo ng ayuda. Para maitayo lang yung templo. And then all of a sudden, napalitan si King Cyrus. Pumalit si King Darius. Nung pumalit si King Darius, pinatigil niya yung pagtatayo. Nawala yung ayuda. Nawala ng budget. Okay? So, sinasabi sa atin dito, okay, now let's continue. What next? Ang sabi rito, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Or do you not realize this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Amen? So, make a careful exploration. I-process mo yung sarili mo. Tumingin ka sa salamin. Ikaw ba talaga yan? Ha? Hello? Kausapin mo yung sarili mo. Totoo ka ba talaga? Pagkaharap mo ba yung mga kapatid mo sa pananampalataya, totoo ba yung pakikitungo mo? Process yourself. Huwag kang matakot. Huwag mong katakutan yung sarili mo. Huwag kang mahiya. Kausapin mo, you test, you make a careful exploration, and let it sink that into your heart. Unless you make a self-examination, mamumuhay ka sa matagal na pagkukunwari. Hello! Kamusta ka na? Okay lang ako. Oh, amen. Humihinga pa naman. Pero sa totoo lang, struggle ka na pala. Marami ka na palang problema sa buhay. Now, let's continue. So sabi doon, we are to give careful thought. Okay? Sometimes, next slides. Ayan. We are, para may nakita ako isang slides, balikan ng konti doon. So we are exhorted to give a careful thoughts and to examine our ways. O tuloy tayo. Ano nakalagay dyan? Hinikayat na mag-isip ng mabuti at suriin ang ating mga ginagawa. Sometimes, ayan, when we are to give careful thought to our ways,
This means surely that we are to consider our life, our service, all that has to do with our private life as God sees it, and our public life as man sees it. We are to check up upon our relationship, upon the time we give to prayer, upon the use we make of money, and upon the concern we have for the souls of others. Alam niyo po, kamakailan lamang, ako po ay pasundo na po kami. Sundin ko na po yung aking asawa. Kasama ko po yung dalawang manggagawa ng simbahan, si Ate Franz at si Ate Marina. So, nandito po kami sa kahabaan ng E. Rodriguez, at bago kami makarating ng Timog, meron pong isang sasakyan na bigla na lang bumuntot sa harapan ko. So very close yung distance. And then, walang kaabog-abog, bigla siyang umaatras. So ang tendency ngayon is businahan ko siya. So binusinahan ko. Umaatras pa rin siya. So tuloy pa rin yung busina ko. And then bigla siyang tumigil, and then umiwas na ako. Nung pag-iwas ko, syempre, hindi maalis na tumingin ka doon mismo sa sasakyan. So pagtingin ko, ang sabi niya, nakakamera ako. Ayun, okay lang, nakakamera. And then, narinig pala ng dalawa. Ang pangalawang salitang binitawan niya ay, B.O.B.O. Yes. Nung paalis na kami, sabi sa akin ng dalawang worker natin, naku, pas, ang sama ng sinabi. Sabi, ano ba sinabi? B.O.B.O. Alam nyo, sa mga ganong sitwasyon, marami na rin akong mga karanasan, mga encounter na talagang kailangan maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Maging maingat ka sa mga susunod na gagawin mo. And alam naman natin, marami na po mga nangyayari yung tinatawag nating road rage. Na sa maliit na bagay lamang, humantong sa madilim na kasasapitan. May mga namatay, may mga binugbog, mga umabot pa sa demandahan. Although, minsan mapapakurot labi ka na, kurot ba? Kagat labi ka na lang, Pastor Jean. Bago yun parang may bago kang ngayon, kurot labi. Okay, mapapakagat labi ka na lamang. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi mo ito gagawin, malamang mawawala ka sa alignment. Amen? Mabuti na lamang may mga tao na talagang nagmamalasakit. And even yourself, kailangan mong examine yung sarili mo. At mahalagang malaman mo na nasa iyo si Jesus. Amen? Hindi pwede na gumawa ka ng isang bagay na sisira ng pangalan ni Jesus. Hindi pwedeng gumawa ka ng isang bagay na makikita ng tao, imbis na liwanag, kadiliman sa iyo. Mabuti na lamang noong mga panahon na yon, nabibitawan ko na lamang, praise God. Hallelujah. Amen? Minsan nga nabanggit ko, mabuti na lamang, hindi ako bumaba. Kasi kung bababa ako, naku, yayakapin ko talaga yun. Maigpit. Sobrang higpit. Sabi nila Ate Franz, Pastor, parang sinasakal mo na yata yan. Sa ginagawa mo na yan. Hindi. Okay, joke lang naman. Pero we are to give careful thought, mga kapatid. Whether we are in our private life and even in public. Now, let's continue. Okay, tuloy po tayo. There are 3 questions, sanglit lang ito, that will critically assess our own actions, thoughts, and belief. So why? Magsisimula tayo sa why. Why are we to give careful thought to our ways? Bakit nga ba tayo dapat mag-isip ng mabuti sa ating mga
ginagawa. Una, because conditions require it. That is to say, conditions of our life, our service for the Lord. Is our Christian life flourishing? Yung service ba natin kay Lord, nagiging fruitful ba ito? So, check it well. Because conditions require it. Bakit? Katulad ng isang taong may sakit na kailangan dalhin sa ospital, kailangan kang dalhin. Bakit may sakit ka eh? Yung condition mo, malala na. Amen. Pag-isipan mo mabuti. Kasi kung hindi mo pag-iisipang mabuti yan, maaari ka mamatay. Are you ready? Sa buhay natin, mahalagang magsimula tayo sa tanong na bakit. Amen. Why you are here, Sev? Bakit ka naging Kristiyano? Amen. Why you worship God? Mahalaga yung why, because why answers the very purpose of your existence. Bakit nga ba ako nandito? Amen. And answering those why leads you to a meaningful life. Sagutin mo, bakit nga ba? Bakit ka nga ba nakaupo ngayon? Bakit ka nakikinig? Because the conditions, finufulfill mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. Ito ang kalooban ng Panginoon. Unlike sa panahon nila Hagay. Amen. Sabi ni Lord, di ba? In other words, usap tayo yung mga ginagawa nyo, medyo may kapalpakan na. Medyo, imbis na straight kayo, kumakaliwa na kayo. Okay? Yung sinasabi ni Lord. Ibig sabihin nun, sinasabi ni Lord sa kanila, hindi yan ang ipinagagawa ko. Hindi yan ang purpose ninyo. Hindi kayo bumalik sa Jerusalem para gawin ninyo yung mga sarili ninyong bahay. Pinabalik ko kayo sa Jerusalem para tapusin ninyo yung nawasak na templo. Bakit yan ang ginagawa ninyo? Consider your ways. Because wisdom demand it. In the Christian life, it is also wise to say the least, to give careful thought to our ways. Alam po ninyo, sa isang business, mahalaga may tinatawag na frequent examine o in-examine niya yung kanyang chart. To make sure kung saan nga ba papunta yung kanyang business. Amen? Sa buhay natin, we see to it, kailangan may regular check-up tayo. Amen? Sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pinag-iisipan talaga natin mabuti. Kasi kung hindi ka mag-iisip, baka kung saan ka makarating. Baka yung mga ginagawa mo, bara-barabay. Pwede ba yan? Sige. Okay? Ang dami nilang excuse, back to Hagay. Ang dami nilang mga alibis. Ang dami nilang mga excuses. Parang sa panahon natin ngayon. Amen. Tinawag ka na ni Lord. It's time para ikaw ay maging leader. Lord, sandali muna. Ang dami kong ginagawa. Busy. Natatawa ako kapag naririnig ko lagi yung example ni Pastor Jim. Pag ina-assign, ikaw ang closing prayer. Lagi ang sagot, ba't ako? Ha? Panigi ka na ba ngayon? Amen? Those opportunities answers the condition. Kaya ka tinawag ng Panginoon. Kaya ito ang purpose mo. Amen? Because God command it. This is something that God requires. Ang sabi po doon sa verse 5, Haggai 1, verse 5. Hindi ko lang alam kung nandyan. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naiasik. Nandyan ba, James?
Marami na kayong naiasig, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? In-expose ni Haggai yung kanilang flawed priorities, na yung focus po nila ay hindi doon sa temple, kundi sa kanilang comfortable living. They neglect the sacred house of God. Ano ngayon ang nangyari? Ang sabi rito, marami nga kayo naiasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. Just like this, sumweldo ka, Bril, pero yung sweldo mo, saan napunta? Kinapa mo yung bulsa mo. Yung bulsa mo, Daddy, may butas yata. Sandali pa, ba't yung kamay ko umabot hanggang baba? Just like this, di ba? Nagtrabaho ka, nag-ipon ka, pero walang nangyari. Kasi, hindi mo ginagawang priority si Lord. Nagpakapagod ka buong maghapon, pero napagod ka lang. Amen. What God is saying to us is, you seek God. Tama yun sabi sa Bible, sa Matthew 6:33. Ano nakalagay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, sabi natin all. Medyo artihan natin ng konti. All. Huwag kayong umungol. Oh. Alam nyo, daig namin kayo ni Pastor Jean. Pag kami nag-pronounce niya, may all. And all these things shall be added unto you. Di ba? Ano sinasabi? Gusto mo ba? Gusto mo bang makamit yon? Gusto mo bang dumating yun sa buhay mo? The condition is, you seek God. Amen. You seek God and His righteousness. Unahin mo si Lord. Madali lang kay Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, madali lang kay Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, ganito ang gawin mo, unahin mo si Lord. Amen. As basic as this, pagdating ng Sunday, Lord's Day, unahin mo si Lord. Huwag kang magmukmuk sa bahay. Huwag kang magbabad sa Netflix. Huwag kang magbabad sa kapitbahay mo. Huwag mong pakiramdaman yung mga nararamdaman mo. Sakit ng balakang ko. Sakit ng tuhod ko. Sakit ng bewang ko. Ano ba masakit sa'yo? Puso. Ang dami mong nararamdaman. Gusto mo bang gumaling? Gusto mong gumaling? Gusto mo ba ng inner healing? O anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Sumama ka sa camp. Ay, sorry po sarado na. Sarado na po. Sumama ka sa camp. Ang ganda ng team ngayon. New season, new healing. Amen. You seek God. Ito ang sasabihin ni Lord sa iyo, anak, ito ang plano ko. Ito yung purpose mo. Ang gusto ko, gumaling ka. Amen. Pagagalingin kita. Basta hanapin mo lang ako. Amen. Huwag kung sino-sino nga hanapin mo. Huwag albularyo o kung sino-sinong kapitbahay mo. Ako lang. The next is, when are we to give thought to our ways?
Kailan natin dapat pag-isipan? Okay, ano nakalagay dyan? So, ang sabi doon, sa verse 2, okay? So, ang sabi dyan, yung foundation ng temple had been built. But then, the people had been prevented from going on with the work of the building of the Lord. Ibig sabihin, itong mga taong ito, wala silang ginawa kundi maglagay ng excuse, magsalita ng, sandali mo na Lord. Hindi pa napapanahon eh. Tinawag ka na nga ni Lord eh. Amen. Lagi mong sinasabi, Lord, wag muna. Ang dami ko pang ginagawa eh. Mag-aaral pa ako, may masteral pa ako, may doctorate pa ako, mag-a-abroad. Ang dami mong gusto sa buhay. Do we sometimes speak in the same way? No urgency about prayer. Plenty of time for winning souls. Ang sabi rito, I live a victorious life. Later on, one of these days, I'll be filled with the Spirit. Sa susunod na lang. May experience ko pa naman yan eh. Whenever we find ourselves talking like that, it is time to give thought to our ways. Pag-isipan mong mabuti. Sa susunod na lang. Sino rito ang hindi nakasama sa camp? Lahat kasama? Lahat kasama? Wow, congrats. Ano yung kadalasang reason? Susunod na lang. Walang budget eh. Tinrim down na ni Lord yung budget. Di ba? From 1, magkano ba? 1,400. Ginawa na lang 900. Next time na lang. Wala, hindi kaya eh. Laman lang ng GCash ko, 200. Ginawa ng 250. Ha? Sasabihin mo na naman, next time na lang. Kasi, kulang na. I like you, Bril. Kahapon ka pa. Kulang ng 50 yung 200 eh. Ako na, sagot na kita. Sponsoran na kita. Oh, di ba? Yay! May mag-i-sponsor. Amen. Ano ang sasabihin mo? Your sponsor is good. But Your sponsor is good. But I need cash badly. Kailangan ko talaga ng cash. Hey. Every time na sinasabi mo yan kay Lord, may hirapan ka lang. You will miss a lot of opportunities. Kailan pa? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo? Pag matanda ka na. Pag nakahiga ka na. Ang dami mo nang nararamdaman, kailan pa? And to answer that, now. Today is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Amen? Now is the day. Ngayon na. Sabihin mo sa katabi mo, now na. Kung ano yung pinagagawa ni Lord, ngayon na. At parang seryoso yung iba sa inyo. Usap tayo mamaya. Next, how are we to give thought to our ways? Papaano? Wholeheartedly. Literally, sabi doon, set your heart upon your ways. This thing must be done with the heart and with the soul. Paano mo gagawin yung mga bagay na ganun? Gawin mo ito ng buong puso. Yung pagsunod mo sa Panginoon, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Huwag mo nang hatian si Lord. Lord, sandali muna. Sunday sa'yo, Monday. Dito muna, Tuesday. Doon sa kabila. Wednesday, prayer and worship. Sa'yo muna ako, Lord.
Attend ako. Thursday, Lord, medyo busy. Dito muna ako. Amen. Hihintayin mo yung practice. Okay? Sa'yo muna ako, Lord. And then, pagdating na Sunday, it's not like that. Bigay mo yung puso mo kay Lord. Wholeheartedly. Pangalawa, in the presence of the Lord, it's good to do it in the house of God. When we are meeting together with others. How? Alam nyo, ang sarap pag nasa bahay ka ng Panginoon. Amen. Ang sarap kapag nasa assembly ka ng mga mananampalataya. Ang sarap kasama ng mga kapwa mananampalataya. Mararamdaman mo, you are lifted up, you are encouraged, you are reminded, may mga rebuke, may mga correction, okay lang yon, kasama yon. Pero ang malaga, nasa presence ka ni Lord. The presence of the Lord is there. Amen? Ang sarap, mga kapatid. Ano pa? With the right motive. Amen? With a view to obedience. The people considered and obeyed. Sometimes we give careful thought but we do not obey. Tama. Pinoprocess lang natin sa isip pero never na sumunod ka. Masama nga pala. Sandali, titigilan ko na nga. Okay? Pero paglabas mo, na-tempt ka, Lord, pwede bang takpan mo muna yung mata mo, Lord? Sinasabi sa atin dito, how foolish we are. For God commands are always for our good, and none of His commands are burdensome. Yung utos ni Lord para sa ikabubuti mo. And this is not a burdensome. Every time na mababasa mo yung utos ng Panginoon, para sa iyo yan. Para sa ikabubuti mo. Sabihin mo sa katabi mo, para sa ikabubuti mo yan. Okay? The last is, meron pa? If we will consider our ways, two things will happen. We shall have a restored consciousness of the Lord's presence. And pangalawa, we shall have a renewed experience of the Lord's power. How we need stirring up and how we need the experience of Acts 1:8. Amen? The infilling of the Holy Spirit. Wow! Ang sarap talaga, no? Iba ang pakiramdam pag nasa presence ka ni Lord. Amen? Hello, are you there? And to end this, mga kapatid, conclusion, our choices of priority matter. Sino ba unahin mo talaga? Amen. Ano ba ang itinatayo mo sa buhay mo? Amen. Are you building your own kingdom? Or itinatayo mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Are you busy? Busy ka ba sa sarili mong kingdom? Sa sarili mong empire? Are you listening? Our choices of priority matter. Faithfulness and obedience of God's people is part of how He has chosen to work out His purpose in our lives. And this surprising reality should motivate humility and action and all the more obedience to God. Tagalog, ang ating mga pagpipiliang pinahahalagahan ay mahalaga. Ang katapatan at pagsunod ng mga tao ng Diyos ay bahagi ng kanyang paraan upang isakatuparan ang kanyang layunin sa ating buhay. Kaya naman ang nakamamangang katotohanan ay dapat magtulak sa atin tungo sa kababaang loob at pagkilos at higit sa lahat sa pagsunod natin sa Diyos. Thank you, Haggai. Amen. Salamat sa buhay ni Haggai. Nanawagan siya ng pagsisiyasat, totoong pagsisiyasat sa mga tao ng Diyos. Amen?
ang tinig ni Hagay ay tinig din na dapat marinig ngayong panahon na ito. At lalong-lalo na para sa simbahan na ito ng UVCC family. Hagay, a call to self-examination. Let's all bow our head and let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na ang bawat isa po sa amin ay iyong kinausap. Salamat po sapagkat